Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 616, Tool sa pagpino ng buto. Ang dalawang gintong ilaw na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pinakadalisay na espiritual na kapangyarihan, ang kanilang lakas ay sinasabing hindi matitinag. Boom! Gayunpaman, ang resulta ay ibang-iba sa inaasahan ni Bobby Aguilar. Ang walang ulong matipunong lalaki ay direktang binasag ang ginintoang liwanag, hindi man lang pinabagal ng isang hakbang. Banal na tae. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na magmura ng malakas. Bago pa niya makuha ang kanyang talino, ang walang ulong matipunong lalaki ay nakarating na sa kanyang tagiliran. Ang malakas na katawan ng lalaki ay mabangis na kumatok kay Bobby Aguilar. Bagamat may saintly body skill si Bobby para protektahan siya, pinalipad pa rin siya, ang kanyang gintong liwanag ay pumutok. Nagpumigla si Bobby Aguilar na bumangon mula sa lupa, hinihimas ang sariling dibdib at naramdaman na parang tinamaan ang kanyang 5 laman loob at 6 na bituka. Ang sensasyon ay parang nabundol ng tren. What the hell is this? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapasigaw sa gulat. Kung ikukumpara sa walang ulong matipunong lalaking ito, ang Black Goldstone ni Jordan Richards ay wala. Kaibigan, hindi sapat ang magulong katawan mo. Sa hindi kalayuan, nakangiting sabi ng lalaking may bigot. Pinandilatan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, sa tingin mo napakadali nito, subukan mo. Sa sandaling ito, malinaw na nakilala ni Bobby Aguilar ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng isang cultivator sa mighty realm. Kahit sa katawan lang niya, hindi siya isang taong makakalaban ni Marquis. Thump thump thump. Muling sinunggaban ng walang ulong matipunong lalaki si Bobby Aguilar. Walang lakas ng loob na itago ang anuman, agad na hinawakan ni Bobby Aguilar ang bronze sword at inilapat ang ikatlong slash ng 9 slashes. Ang napakalaking sword energy ay biglang lumitaw mula sa manipis na hangin, halos hindi gumagabay sa katawan ng walang ulo na lalaki. Klang! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw habang ang enerhiya ng espada ay tumama sa kanyang katawan, na nag-iiwan lamang ng puting gasgas. Holy shit! Ito ay ganap na nagpanik kay Bobby Aguilar. Hindi siya makapaniwala na nag-iwan lang ng puting marka ang ikatlong slash ng 9 slashes. Anong klaseng katawan ito? Kahit na ang modernong armas ay hindi maaaring makapinsala sa kanya, tama ba? Tumakbo ka, kaibigan ko. Darating na naman siya. Sigaw ng lalaking may bigot sa malayo. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, nag-isip sandali, at agad na pinakawalan ang Venerable Fifth Mountain. Rumble rumble. Ang kagalang-galang na Fifth Mountain ay lumitaw nang wala saan na may dumadagandong na dagandong. Sa ilalim ng pamamaraan ni Bobby Aguilar, ang Venerable Fifth Mountain ay lumaki at lumaki, na sinuspinde ang sarili sa itaas ng walang ulo na matipunong lalaki. Supilan. Kasabay ng dagandong ni Bobby Aguilar, ang Venerable Fifth Mountain ay mabangis na diniin ang walang ulo na matipunong lalaki. Boom! Gaya ng inaasahan, ang reputasyon ng Venerable Fifth Mountain ay hindi nawalan ng kabuluhan, na inipit ang walang ulo na matipunong lalaki sa lupa. Nagawa namin. Excited na sigaw ni Bobby Aguilar. Rumble rumble. Ngunit, bago pa makapagdiwang si Bobby Aguilar, nagsimulang manginig ang Venerable Fifth Mountain. Wala pang kalahating segundo, pinalipad ang Venerable Fifth Mountain, at muling tumayo ang walang ulo na matipunong lalaki. Shit! Nagmura si Bobby Aguilar sa ilalim ng kanyang hininga. Naubos na niya ang lahat ng kanyang trump card ngunit hindi pa rin mapapantayan ang walang ulo na matipunong lalaki. Kung magpapatuloy ito, natatakot siyang bugbugin hanggang mamatay. Bilasan mo at mag-isip ng paraan, kaibigan. Sigaw ng lalaking may bigot sa malayo. Nagmura si Bobby Aguilar, ano ba ang naiisip ko? Ito ang katawan ng isang mighty realm cultivator, at isa lang akong Marquis. Wala akong maisip na tae. Pagkatapos tumakbo, bamulong ang lalaking may bigot. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar na makipagkulitan sa lalaking may bigot at agad na tumalikod para tumakbo. Ngunit ang walang ulo na matipunong lalaki ay napakabilis, at kahit na ginamit ni Bobby Aguilar ang shrinking ground into an inch, hindi siya nakasabay.
Sa isang kisap mata, naabutan ng walang ulong matipunong lalaki. Nasa likuran niya ang napakalaking kamao niya, at halos mapunit ng malakas na hangin si Bobby Aguilar. Tapos na. Naramdaman ang nakakatakot na puwersa mula sa kamao, namutla si Bobby Aguilar. Wala siyang duda sa lakas ng suntok na ito, siguradong hindi ito kakayanin ng kanyang katawan. Boss! Sa sandaling iyon, isang serye ng mga karakter ang biglang kumurap sa itaas ng ulo ng walang ulo na matipunong lalaki. Sa sandaling lumitaw ang mga karakter, ang walang ulo na matipunong lalaki ay tila nawalan ng malay, ang kanyang mga paggalaw ay biglang huminto. Isang hakbang lang ang layo ng malaking kamao na iyon sa likuran ni Bobby Aguilar. Ito ay labis na natakot kay Bobby Aguilar kaya napawisan siya ng malamig, namumula ang kanyang mukha. Sabi ko tumakbo ka kung hindi ka manalo. Ungol ng lalaking may bigot. Pinandilatan ni Bobby Aguilar ang lalaki at pinagalitan, kung may paraan ka para harapin siya, bakit hindi mo ginawa ng mas maaga? Ay, akala ko matatalo mo siya. Nakangiting sabi ng lalaking may bigot. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang pawis sa kanyang noo at hindi maiwasang magmura sa loob. Tumangala siya sa mga karakter na umaaligid sa ibabaw ng matipunong lalaki at kumunat ang noo, ano ito? Bakit kaya nila siyang i-immobilize? Nagkibit balikat ang lalaking may bigot, walang kaluluwa ang walang ulong matipunong lalaking ito, katawan lang siyang dinadala ng dark energy. Ang aking mga karakter ay isang lihim na pamamaraan ng relihiyong Taoist, na may kakayahang palayasin ang kasamaan. Nakaramdam ng pagkalito si Bobby Aguilar, ngunit hindi mahalaga kung pinigilan ang walang ulo na matipunong lalaki. At least nailigtas ang buhay niya. Kaya ito ang katawan ng isang magsasaka sa Mighty Realm. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang katawan ng walang ulo na matipunong lalaki at bumantong hininga. Hoy, Mr. Bigot, sa tingin mo ba madi-dissect natin ang matipunong katawan ng lalaking ito at idikit ito sa katawan ko? Bulong ni Bobby Aguilar. Umikot ang mata ng lalaking may bigot, na naginip ka. Kahit nabuksan mo ang kanyang katawan, paano mo ito ikakabit sa iyo? Pagkasabi nito, huminto sandali ang lalaking may bigot, pagkatapos ay ngumisi. Ngunit ang kanyang mga buto ay talagang magagamit sa pagpino ng sandata. Iyan ay mga buto ng isang Mighty Realm Cultivator. Tama. Biglang natauhan si Bobby Aguilar. Kung maaari nating alisin ang kanyang mga buto at gawin itong sandata, hindi ba yun hindi magagapi? Seryosong tumango ang lalaking may bigot, totoo, ngunit sino ang makakabasag ng kanyang katawan at makakaalis ng mga buto? Ang sinumang maaaring kumuha ng kanyang mga buto ay malamang na hindi na kailangang gamitin ang kanyang mga buto upang pinuhin ang isang sandata. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Totoo nga, ang isang makakapag-alis ng mga buto ay malamang na nasa Mighty Realm at hindi na mangangailangan ng ganoong armas. Ay hindi. Bigla nitong ipinaalala kay Bobby Aguilar ang mga bungo na nakita niya sa lupa noong una siyang pumasok sa Great Hall. Hindi ba't ang mga bungo na iyon ay lahat ng potensyal na materyales sa armas? At saka, ang bungo ang pinakamahirap na bahagi ng katawan ng tao. Nakuha ko. Excited na bulalas ni Bobby Aguilar. Nariyan ang kanilang mga bungo sa Great Hall, baka maaari nating subukang gawing armas. Tuwang-tuwang sabi ni Bobby Aguilar. Nagliwanag ang lalaking may bigot, at nagmamadaling nagtanong, talaga? Talagang? Same time na tumango si Bobby Aguilar. Bilasan mo at dalhin mo ako doon. Mabilis na iniligpit ng lalaking may bigot ang kanyang mangkok ng limos at tuwang-tuwang sinabi. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar at agad na pinapasok sa Great Hall ang lalaking may bigot. Kabanata 617, Kabanata 617, Hindi maisip na Dark Energy. Isa. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa papasok sa Great Hall. Sa daan, parehong si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay labis na nasa sabik. Ang lalaking may bigot ay patuloy na bumubulong, ang isang bungo mula sa isang makapangyarihang magsasaka ng lupa ay tiyak na gagawa ng isang nangungunang sandata. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang bahagyang inis na hindi niya naisip kanina. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Great Hall.
Ang bungo na nakita nila noon ay nabasag ang isang bahagi, ngunit kung hahanapin nilang mabuti, may makikita pa silang ilang piraso. Sinimulan ng dalawa ang isang komprehensibong paghahanap, at hindi nagtagal, natagpuan ni Bobby Aguilar ang isang piraso ng bungo sa lupa. Sabik siyang sumigaw, "Nahanap ko na." Ang lalaking may bigot ay sumugod sa gilid ni Bobby Aguilar, tuwang-tuwang sinabing, "Akin ang bungo na ito." With that, inabot niya ang bungo. Gayunpaman, sa sandaling hawakan ng lalaking may bigot ang bungo, gumuho ito at naging alabok. Sa ihip ng hangin, walang natira. Anong nangyayari? Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Isang mataimtim na tingin ang bumungad sa lalaking may bigot sa mukha. Hindi siya nagpahuli at nagpatuloy sa paghahanap sa bungo. Ngunit ang mga resulta ay pareho para sa mga sumusunod na bungo na kanilang natagpuan, sa sandaling mahawakan nila ang mga ito, sila ay magkakawatak-watek. Bakit nangyayari ito? Bahagyang namutla ang mukha ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay nanatiling tahimik ng matagal, walang sinasabi. Maaaring ito ay may kaugnayan sa katawan na iyon. Naalala ni Bobby Aguilar ang katawan ng pinuno ng Immortal Slaying Sect. Matapos hawakan ni Bobby Aguilar ang katawan ng pinuno, nagsimulang mabali ang mga buto. Ngayon kahit na ang mga hindi nasira ay ganap na walang silbi. Ang lalaking may bigot ay bumantong hininga, "Bumulong, masyado akong nasa sabik. Alam kong ang mga buto ng makapangyarihang realm cultivator ay hindi magiging ganoon ka-simple." Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, "Ano ngayon? Ano pa bang magagawa natin, sundan mo lang ako." Kung tutuusin, hindi bungo ang pakay ko. Mahiwagang nagsalita ang lalaking may bigot. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot, nagtanong sa malalim na boses, "Kung gayon, ano ang iyong layunin?" Ibinuka ng lalaking may bigot ang kanyang bibig, tila nag-aalangan na sabihin kay Bobby Aguilar. Ngunit ilang sandali pa, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, dahil nandito ka, sasabihin ko sa iyo." Ang Immortal Slaying Sect ay nagsasabing sila ang pinakamataas na sekta sa mundo, at sa katunayan, sila ay nagmamay-ari ng hindi mabilang na mga kayamanan. Gayunpaman, ang layunin ko sa pagpunta dito ay hindi para sa Immortal Slaying Sect, kundi para sa isang babae. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, "Babae." Ang lalaking may bigot ay tumanggo, "Ang babaeng Samira sa Immortal Slaying Sect." Nang marinig iyon, naalala ni Bobby Aguilar ang babaeng nakamaskara. Nagmamadali siyang tumingin sa lalaking may bigot at nagtanong, "Kilala mo ba ng husto ang babaeng iyon?" "Hindi ko sasabihing kilala ko siya." Sagot ng lalaking may bigot. Gayunpaman, batay sa impormasyong nakalap ko sa mga nakaraang taon, ang babaeng iyon ay talagang isang hindi mapigil ang puwersa sa mundo. Walang halaga sa kanya ang Immortal Slaying Sect. Sa puntong ito, huminto ang lalaking may bigot, at misteryosong nagsalita, "Nararamdaman ko na baka may iniwan siyang kayamanan dito." Kung ang kanyang kayamanan, ang kayamanan ng Immortal Slaying Sect ay walang katumbas. Kung makukuha ko ang maskara ng babaeng iyon. Hehe, mayaman na ako. Ang maskara. Ang maskarang binanggit ng lalaking may bigot ay marahil ang mayroon si Claire Richardson, di ba? "Tara na, hindi na tayo mag-aaksaya ng oras," sabi ng lalaking may bigot. "Kung mahahanap mo ang maskara na iyon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga kayamanan ng Immortal Slaying Sect." Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, ngunit alam niyang hindi makukuha ng lalaking may bigot ang maskara ngayon. "Kailangan kong humanap ng paraan para ipaalam kay Claire Richardson, at siguraduhing walang ibang makakaalam tungkol sa pagkakaroon ng maskarang iyon." Naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay, kasama ang lalaking may bigot na hawak ang banal na plato, hinahanap ang nakatagong kayamanan. Hindi nila alam kung ilang oras na ang lumipas bago muling kuminang ang banal na plate sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito ang liwanag ay mas malakas kaysa dati, halos maging isang nakakasilaw na init. Excited ito sa lalaking may bigot. Hinawakan niya ang kamay ni Bobby Aguilar at tuwang-tuwang sinabi, "Nakikita mo ba iyon?
Ang nakasisilaw na liwanag ng banal na plato ay nagpapahiwatig na dapat mayroong hindi maisip na mga kayamanan dito. Si Bobby Aguilar, gayunpaman, ay medyo nangamba at sinabing, huwag ka nalang maghukay ng isa pang bangkay na walang ulo. Hindi pinapansin si Bobby Aguilar, ang lalaking may bigot ay nakaupong naka-cross-legged sa lupa at ginamit ang kanyang naunang pamamaraan. Sumabog ang maliwanag na liwanag mula sa puting abo sa kanyang harapan. Biglang nag-buzz ang mundo sa kanilang paligid. Makalipas ang ilang minuto, may lumabas na bitek sa lupa. Nandito talaga. Tuwang-tuwa ang lalaking may bigot na halos mapatalon sa tuwa. Napuno rin ng pag-asa ang mga mata ni Bobby Aguilar. Ito ang Immortal Slaying Sect, ang numero 1 sekta sa mundo libu-libong taon na ang nakalilipas. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga pundasyon ang mayroon sila? Ang bitek ay lumaki at lumaki, sa kalaunan ay bumubuo ng isang napakalaking puwang. Pagtingin sa puwang, tila ito ay isang silid ng libingan. Ang silid ng libingan ay napakaganda, maluwang, at tila walang katapusan sa isang sulyap. Ang lalaking may bigot ay naglabas ng lampara sa kanyang bulsa at, na may seryosong mukha, ay nagsabi kay Bobby Aguilar, hindi namin alam kung kaninong libingan ito. Kung ito ang puntod ng babaeng iyon, tiyak na may malaking panganib. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mananatili akong malapit sa iyo. Ikinaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, hindi, ang ibig kong sabihin ay kailangan mo akong protektahan. Bobby Aguilar. Maingat na pumasok ang dalawa sa silid ng libingan. Ang daanan ng silid ng libingan ay napakahaba, hindi bababa sa ilang daang metro. Habang lumalalim sila, mas lumalakas ang madilim na enerhiya. Ang madilim na enerhiyang ito ay tila nagbigay kay Bobby Aguilar ng isang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ito ay halos kapareho sa dark energy sa huge pit in Chozil. Ang tindi nito ay halos magkapareho. Ang lalaking may bigot ay nanginginig at, na may nanginginig na mga labi, ay nagsabi, may pakiramdam ako, na may isang bagay na hindi tama. Sa sandaling ito, ang lalaking may bigot ay nag-alinlangan at ayaw magpatuloy. Inagaw ni Bobby Aguilar ang lampara at same time na sinabi, manatiling malapit sa akin. Pagkatapos nito, nanguna si Bobby Aguilar at lumakad ng mas malalim sa silid ng libingan. Gaya ng inaasahan, tumindi ang madilim na enerhiya habang palalim ang kanilang pagpasok. Ang isang malaking bahagi ng silid ng libingan ay natatakpan pa ng yelo. Ang mga dingding ng silid ng libingan ay pinalamutian ng sunod-sunod na yelo. Pinutol ni Bobby Aguilar ang isang icicle, tinikman ito, at pagkatapos ay bumulalas. Ang icicle na ito ay nabuo mula sa madilim na enerhiya. Sa madaling salita, ang madilim na enerhiya dito ay sobrang puro na ito ay nakondensed sa mga patak ng tubig. At dahil napakalamig ng lugar, ang mga patak ng tubig na nabuo mula sa madilim na enerhiya ay direktang nagyelo sa mga yelo. Ang ganitong puro dark energy ay talagang nakakatakot, mataimtim na sabi ni Bobby Aguilar. I've been exploring tombs for so many years, and I've never seen such a concentrated dark energy, sabi ng lalaking may bigot na nanginginig ang mga labi. Ganoon din ang naramdaman ni Bobby Aguilar. Ang tindi ng dark energy dito ay daig pa ang kanilang imahinasyon. Siguro dapat na lang tayong sumuko. This place might be the tomb of that woman, nanginginig na sabi ng lalaking may bigot. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sinabing, paano ka matatakot ng husto? Napalunok ang lalaking may bigot at sinabing, Bobby, hindi mo alam kung gaano katikat ang babaeng iyon. Sa pagkakaalam ko, isa siyang mamamatay tao na demonyo. Hindi natin kayang labanan ang mga bitag na iniwan niya. Tumawa si Bobby Aguilar, wala ka bang pestle at limos mula sa Western Buddhism? Ano ang dapat ikatakot? Pagkarinig nito, nagmamadaling inilagay ng lalaking may bigot ang mangkok ng limos sa kanyang ulo. Bitek. Gayunpaman, sa sandaling ito, nabasag ang mangkok ng limos sa lalaking may ulo ng bigot. Kabanata 618, Kabanata 618, Dalawang Kayamanan. Isa. Ang mangkok ay direktang nabasag sa mga pira-piraso,
at ang halo sa kamay ni Bobby Aguilar ay walang tigil na nanginginig. Ang lalaking may bigot ay mukhang takot na takot, at sinabi niya na nanginginig. Ako, hindi pa ako nakakita ng ganito, ang mangkok ay talagang nabasag. Naging tense na rin ang mukha ni Bobby Aguilar. Dapat malaman na ang mangkok at halo ay nagmula sa Budismo. Sila ay napuno ng malakas na kapangyarihan ng pananampalataya at mapalad na enerhiya, na kayang sugpuin ang lahat ng kasamaan sa mundo. Pero ngayon, nabasag na ang mangkok. Tara na. Walang kayamanan ang mas mahalaga kaysa sa ating buhay. Hinayla ng lalaking may bigot si Bobby Aguilar at naghanda na umalis. Ngunit malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Hindi ako aalis. Kung mas delikado ang lugar, mas maraming pagkakataon ang ipinakikita nito. Wala nang maraming oras si Bobby Aguilar, kaya kailangan niyang makipagsapalaran. Hanggat ang mga panganib ay maaaring tumaas ang kanyang lakas, lahat ng sakripisyo ay katumbas ng halaga. Pagkasabi noon, humakbang pasulong si Bobby Aguilar. Saglit na nag-alinlangan ang lalaking may bigot, pagkatapos ay nagtakip ng ngipin at bamulong, "Damit, pupunta rin ako. Hindi ako naniniwalang hindi ako makakalagpas." Dahil dito, nagmamadaling sumunod ang lalaking may bigot. Habang lumalalim sila, mas tumitindi ang madilim na enerhiya. Nang marating nila ang pinakamalalim na bahagi, nahirapan silang huminga. Ang chi sa loob ng kanilang mga katawan ay ganap na pinigilan at nagyelo, na ginagawang walang silbi ang kanilang mga kakayahan sa sandaling ito. Tingnan mo, ano iyon? Itinuro ni Bobby Aguilar ang isang recessed wall sa di kalayuan. Sa isang sulyap, ang recess ay tila isang silid na may bukas na pinto. Kaibigan, tingnan mo kung ano ang nasa loob. Bulong ng lalaking may bigot, nagtago sa likod ni Bobby Aguilar. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot at naglakad patungo sa recess dala ang kanyang lampara. Nang makita ang eksena sa harap niya, nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Sa harap niya ay isang malaking kabaong. Higit sa lahat, may dalawang bangkay sa magkabilang gilid ng kabaong. Ang mga bangkay ay wala sa loob ng kabaong ngunit inilagay sa tabi nito. Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Sinubukan niyang maramdaman ang madilim na enerhiya at nalaman na ang madilim na enerhiya ng libingan ay talagang nagmumula dito. Habang nakatitig sa kabaong, napaisip si Bobby Aguilar. Ang kabaong ay inukita ng mga dragon at phoenix, at ang kahoy na ginawa nito ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabulok pagkatapos ng maraming taon. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at inabot niya ang takip ng kabaong. Huwag kang gagalaw. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang lalaking may bigot. Mabilis siyang lumapit kay Bobby Aguilar, nakatutok ang mga mata sa kabaong. Anong mali? Tanong ni Bobby Aguilar. Hindi pinansin ng lalaking may bigot si Bobby Aguilar at paulit-ulit lang, libingan niya talaga. Nagtanong si Bobby Aguilar, paano mo nalaman? Itinuro ng lalaking may bigot ang gilid ng kabaong at same time na sinabi, tingnan mo ang larawang ito ang maskara ng babaeng iyon. Pagtingin, nakita nga ni Bobby Aguilar ang pattern ng maskara. At ang pattern na ito ay tumugma sa maskara na hawak ni Claire Richardson. Claire. At ang babaeng iyon, ano ang koneksyon nila? Lalong lumalim ang pagkalito sa mukha ni Bobby Aguilar. Hindi kaya si Claire talaga ang reincarnation ng babaeng iyon? Matagal na panahon na mula nang makita ni Bobby Aguilar si Claire, at wala siyang ideya kung paano umuunlad ang kanyang paglilinang. Buksan natin ang kabaong. Sabi ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, mukhang seryoso ang lalaking may bigot at same time na nagsabi, natatakot ako na ang pagbukas ng kabaong ay maglalabas ng panganib sa halip na mga kayamanan. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, iiwan na lang ba natin ng ganito? Ang lalaking may bigot ay hindi makapag-isip ng ilang sandali. Naglabas siya ng sunod-sunod na mahiwagang artifact mula sa Spatial Magic Artifact, sinusubukang gamitin ang mga ito para sa proteksyon. Pero sa huli, iniwan niya silang lahat. Anong mali? Nang makita ito, hindi naiwasang magtanong ni Bobby Aguilar. Mapait na ngumiti ang lalaking may bigot, ang mga mahiwagang artifact kung ito ay mga nangungunang kayamanan sa mundo,
ngunit sa harap niya, basura lang ang mga ito, na walang kabuluhan. Buksan na lang natin. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos sabihin iyon, diretsyo niyang hinikayat ang kanyang espiritual na kapangyarihan at itinulak ang kabaong. Napakabigat ng kabaong, at maging si Bobby Aguilar ay kailangang magsikap ng husto para itulak ito. Matapos ang mahigit 10 minutong pagpupunyagi, sa wakas ay nagawang buksan ni Bobby Aguilar ang kabaong. Sa panahong ito, ang lalaking may bigot ay kinakabahan na nakatayo sa gilid. Boom! Sa isang malakas na kalabog, sa wakas ay nabuksan na ang kabaong. Anong nasa loob? Nagmamadaling sumugod ang lalaking may bigot. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, wala bang bangkay sa loob? Kakaiba. Sa isang sulyap, may isang itim na pulseres, isang painting, at isang piraso ng damit sa loob ng kabaong. Ang damit na ito ay dapat na sa babae. Komento ni Bobby Aguilar habang tinitingnan ang style ng pananamit. Ang lalaking may bigot ay walang oras upang aliwin ang mga salita ni Bobby Aguilar. Mabilis niyang inilabas ang dalawang kayamanan at tuwang-tuwang sinabi, "Ito, sa kanya talaga ito." Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at nagtanong, "Isang bracelet at painting lang, walang bahid ng espiritual na pagbabago sa mga ito. Maaari ba silang ituring na mga kayamanan?" Pinandilatan ng lalaking may bigot si Bobby Aguilar at sinabing, "Wala kang alam. Para sa isang tulad niya, kahit ang mga damit na suot niya ay hindi karaniwan." May iba pang gustong sabihin si Bobby Aguilar, ngunit ang lalaking may bigot ay nagwagayway ng kanyang kamay, "Hatiin natin ang pagnakawan ng mabilis. Ayokong magtagal dito. Masyadong madilim ang lugar na ito. Ayoko ng damit." Unang sabi ni Bobby Aguilar. "Para sa dalawa pa. Kukunin ko ang painting. Lalaki ako, at hindi ako marunong magsuot ng bracelet." Sinabi ng lalaking may bigot na may masakit na ekspresyon, "Sa totoo lang, ayaw kong ibigay sa iyo ang alinman sa mga ito." Pabirong sinabi ni Bobby Aguilar, "Kung papatayin kita, magiging akin ang dalawang bagay na ito." Nagdilim ang mukha ng lalaking may bigot, at bamulong, kunin mo, hindi pa ba sapat iyon?" Sa pagkuha ng painting, wala pa ring kakaibang nararamdaman si Bobby Aguilar. Sa unang tingin, ito ay tila isang ordinaryong pagpipinta. Ang mga bagay na iginuhit dito ay parang mga simbolo din na hindi maintindihan. Pagkatapos ng labis na pagsisikap, ang tanging nakita ko ay ang sirang pagpipinta na ito. Bumantong hininga si Bobby Aguilar. Sa kabutihang palad, ang madilim na enerhiya dito ay sapat na malakas upang suportahan ang aking paglilinang. Gayunpaman, ang unang naisip ni Bobby Aguilar ay bumalik muna dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. At, matagal na siyang nawala. "Tara na. Umalis na lang tayo dito." Sabi ng lalaking may bigot na may matagal na takot. Tumango si Bobby Aguilar, iniisip na umalis muna. Boom! Maya-maya lang, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Napasimangot si Bobby Aguilar, magsasalita na sana, nang biglang tumayo ang mga bangkay na nakahiga sa tabi ng kabaong. "Tapos na tayo." Nang marinig ang tunog na ito, namutla ang mukha nilang dalawa. "May problema tayo." Ang dalawang bangkay na ito ay malamang na mga tagapag-alaga. "Tumakas na tayo." Takot na sabi ng lalaking may bigot. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay naging sobrang pangit din, at gusto rin niyang tumakbo. Ngunit nang itinaas ng dalawang bangkay ang kanilang mga kamay, isang harang ang lumitaw sa kanilang harapan, na hamarang sa kanilang rutang pagtakas. Walang lakas ng loob na lumundag si Bobby Aguilar at agad na sinuntok ang harang. Hlang! Ngunit ang tigas ng hadlang ay nalampasan ang imahinasyon ni Bobby Aguilar, at agad siyang napaatras. "Bobby Aguilar!" Sigaw ng lalaking may bigot. Ang dalawang lalaking bangkay na ito ay malamang na mga nilalang na nalampasan ang makapangyarihang mga magsasaka ng lupain. Kailangan nating humanap ng paraan para makatakas. Kabanata 619, Kabanata 619, ang pagkakakilanlan ng babaeng nakamaskara sa lungguhit isa. Kahit na ganoon, nakaharang ang daan sa kanila, kaya paano sila makakatakas? Kahit na ginawa ni Bobby Aguilar ang kanyang buong lakas, walang paraan na malagpasan niya ang hadlang na ito.
At sa likod nila ay dahan-daang papalapit ang dalawang bangkay. Palapit ng palapit ang kanilang distansya, at halos hindi sila makahinga dahil sa matinding pressure na nagmumula sa kanila. Lalong natakot si Bobby Aguilar, na parang mga demonyo ang dalawang figure sa harapan niya. Shit! Ang lalaking may bigot ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, habang naglalabas siya ng ilang mahiwagang artifact mula sa kanyang special magic artifact. Susubukan kong pigilan sila. Nag-iisip ka ng paraan para masira ang harang na ito. Sabi niya kay Bobby Aguilar. Mabilis na tumango si Bobby Aguilar, pagkatapos ay kinuha ang bronze sword, na nagbabalak na subukan at makalusot dito. Sa sandaling iyon, ang lalaking may bigot ay sumigaw ng malakas, na pinakawalan ang mga mahiwagang artifact mula sa kanyang kamay. Gayunpaman, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Sa isang sulyap lamang mula sa dalawang lalaking bangkay, ang lahat ng mahiwagang artifact ay nagkapira-piraso. Paano nangyari ito? Napanganga si Bobby Aguilar na hindi makapaniwala. Alam niya na ang mga mahiwagang artifact sa mga kamay ng lalaki ay kabilang sa pinakamagagandang panahon nila. Gayunpaman, kahit na ang mga top level na artifact na ito ay madaling nabasag sa isang sulyap lang. Anong antas ng kapangyarihan at pamamaraan ang maaaring kinakatawan nito? Tapos na. Namumula ang mukha ng lalaking may bigot habang pinagmamasdan ang pangyayari. Napagtanto niya na kahit gaano pa karaming mga mahiwagang artifact ang mayroon sila, malamang na imposibleng pigilan ang dalawang lalaking bangkay na ito. Gumawa ng paraan, susubukan ko. Nagmamadaling pumunta si Bobby Aguilar sa harapan. Nababalisa siyang nakatitig sa dalawang bangkay ng lalaki, nakaramdam ng matinding takot sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang takot ay nagmula sa malawak na agwat sa kanilang mga lakas at imposibleng sugpuin. Hawak ang bronseng espada sa kanyang kamay, umungal si Bobby Aguilar sa galit, ibinuhos ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa espada. Ang kanyang katawan pagkatapos ay bumaril, at siya ay hamampas ng buong lakas. Klang! Sa sandaling tumama ang espada ni Bobby sa kanilang mga katawan, agad itong pinalipad. Ang napakalaking kapangyarihan ay nagpabagsak kay Bobby sa lupa, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Paano nagkaroon ng ganitong nilalang sa mundong ito? Namutla ang mukha ni Bobby Aguilar, na puno ng matinding takot ang kanyang puso. Tapos na. Tapos na tayo. Nataranta ang lalaking may bigot sa sandaling iyon. Marami na siyang napuntahang libingan, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na pag-iral. Hindi ka ba marunong mag-set up ng formation? Bilasan mo at mag-set up ng formation para ay teleport tayo palabas dito. Sigaw ni Bobby Aguilar. Hindi napigilan ng lalaking may bigot na magmura, sa tingin mo ba napakadali lang mag-set up ng formations? Sa tingin mo ba may oras ako para mag-set up ng formation? Bukod dito, sa tingin mo ba ay magiging kapaki-pakinabang ang isang pormasayon sa harap ng gayong mga nilalang? Lalong lumungkot ang mukha ni Bobby Aguilar. Papalapit ng papalapit ang dalawang bangkay, at ang matinding pressure na ipinalabas nila ay parang malapit na silang ma-flat. Walang silbi, hindi na nila kailangang gumawa ng anuman. Magiging madugong pool tayo dahil lamang sa kanilang pagdurog. Masakit na sabi ni Bobby Aguilar. Kinulat niya ang kanyang katawan, na parabang saglit siyang babagsak sa kanyang mga tuhod. Maririnig sa buong katawan niya ang mga kaluskos na parang dudurog na ang mga buto niya. Nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa kanyang mga paa. Sinabi ko sa iyo na dapat tayong umalis kaagad. Hindi napigil ang magmura ng lalaking may bigot. Ngayon, ang guro ay mamamatay dito. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Tumangala siya sa dalawang lalaking bangkay, habang tumatakbo ang kanyang isip, desperadong naghahanap ng paraan para makatakas. Nakuha ko. Noon lang, biglang nagkaroon ng brainstorming si Bobby Aguilar na parabang nakaisip siya ng solusyon. Mabilis niyang nilabas ang sinaunang painting na nakuha niya sa kabaong at inihagis ito palabas. Bagamat hindi niya alam kung gagana ito, maaari lamang itong subukan ni Bobby. Boss! Ang pagpipinta ay lumutang sa itaas ng mga bangkay ng lalaki, na naglalabas ng isang sinaunang, walang hanggang aura.
Tumigil sa pagsulong ang dalawang bangkay. Napatingin sila sa painting. Ang kapaligiran ay naging awkward, at ang pagkabalisa ni Bobby Aguilar ay lumakas. Nagtrabaho ba ito? Tanong ng lalaking may bigot. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko alam. Subukan lang natin. Kung hindi ito gumana, ibabalik namin ang bagay na ito. Tumango ang lalaking may bigot, oo, mas mahalaga ang buhay. Nanatiling nakabitin ang painting sa himpapawid, habang ang dalawang bangkay ay pasimpleng nakatitig dito. Bilasan mo at kunin mo ang iyong pulse heiress at damit. Sigaw ni Bobby Aguilar. Sa kritikal na sandaling ito, ang lalaking may bigot ay hindi nang ahas na magantala pa. Mabilis niyang inilabas ang mga damit at bracelet at inihagis sa harap. Ang mga damit ay lumipad sa hangin, lumilipad patungo sa dalawang bangkay ng lalaki. Sa sandaling makita ng mga bangkay ng lalaki ang mga damit, bakas ng takot ang sumilay sa kanilang mga mag-aaral. Sa sumunod na segundo, tumalikod sila at naglakad palayo, na may bahagyang gulat na mga yapak. Ang lahat ng makapangyarihang aura ay naglaho sa sandaling iyon, at ang lahat ay bumalik sa kapayapaan. Hingal na hingal si Bobby Aguilar, at halos ma-suffocate siya ng pressure sa kanyang katawan. Talagang gumana. Tuwang-tuwang sabi ng lalaking may bigot. Kaibigan, gumagana ang iyong utak. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, puno ng halo-halong emosyon ang kanyang mukha. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga eksena kanina. Nang makita ng dalawang bangkay ang mga damit, tila labis silang natakot. Dapat pansinin na sila ay mga nilalang na nalampasan ang makapangyarihang mga magsasaka ng kaharian. Ang gayong hindi magagapi na mga nilalang ay tinakot ng isang piraso lamang ng damit. Saang antas ba dapat ang babaeng nakamaskara, kung gayon? Ano ang ginawa niya para matakot ang dalawang walang katulad na magsasaka na ito na kahit na matakot sila sa kanyang damit? Bilasan na natin at umalis na tayo. Ayokong manatili sa lugar na ito ng isa pang minuto. Binawi ng lalaking may bigot ang kanyang mga damit, pulse heiress, at painting, humihimok na umalis. Tumango si Bobby Aguilar at hindi na inalam ang bagay na iyon. Sa halip, sumang-ayon siya, oo, dapat tayong bumalik at tingnan kung ano ang nangyayari. Bumalik. Natigilan ang lalaking may bigot. Bumalik saan? Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sinabing, syempre, umalis ka sa Immortal Slaying Sect. Babalik tayo sa pinanggalingan natin. Nang marinig ito, tumahimik ang lalaking may bigot. Ilang sandali pa, tinapik niya ang balikat ni Bobby Aguilar at sinabing, kaibigan, ipapayo ko sa iyo na huwag munang umalis sa ngayon. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, nagtanong, bakit? Ang lalaking may bigot ay same time na sumagot, sa buwan mula nang mawala ka, lahat ng mga batang maharlika ay nakalusot. Ang isang bagong peak form of military marquee ay lumitaw pa nga sa Capital City Martial Arts Association. Bukod dito, ang Capital City Martial Arts Association ay nag-claim na ikaw ay patay na. Kung hindi ka patay, isa itong direktang sampal sa mukha nila. Tiyak na hindi sila magtatanggol ng gastos para patayin ka sa lalong madaling panahon, kahit na nangangahulugan ito ng pagpapadala ng isang martial saint. Nang marinig ito, tumahimik si Bobby Aguilar. May punto ang lalaking may bigot, alam ni Bobby Aguilar na paulit-ulit niyang tinawid ang mga linya ng Capital City Martial Arts Association at iba't ibang maharlikang pamilya. Sikat ka na ngayon. Kahit saan ka magpunta, ikaw ang magiging sentro ng atensyon, at kapag lumitaw ka, wala nang matatakasan, patuloy ng lalaking may bigot. Kabanata 620, Kabanata 620, sumisipsip ng madilim na enerhiya sa lungguhit isa. Si Bobby Aguilar ay nakatayo doon, hindi nagsasalita ng mahabang panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata sa paligid at sinabing, plano ko munang magtago dito sa ngayon. Nanginginig at bumulong ang lalaking may bigot, mag-seclude yourself here. Sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot na lumundag muli ang dalawang bangkay na iyon? Tumawa si Bobby, anyway, nakahanap na ako ng paraan para harapin sila, at bukod pa. Bihira sa akin ang cultivation environment dito.
Umikot ang mga mata ng lalaking may bigo't, kung gusto mong magstay, stay ka lang, anyway, hindi kita sasamahan, ayokong magstay sa ghost place kahit saglit. Halata na ang kaninang tagpo ay natakot sa lalaking may bigo't. Hinawakan ni Bobby ang lalaking may bigo't at sinabing, pagkalipas ng ilang sandali, sunduin mo ako, kung hindi, hindi ako makakalabas. Umikot ang mga mata ng lalaking may bigo't, huwag kang mag-alala, hindi ako aalis sa Immortal Slaying Sect sa ngayon. Dapat may mga kayamanan sa napakalaking Immortal Slaying Sect. Dinilaan ng lalaking bigo't ang kanyang labi at sinabing. Tumango si Bobby at sinabing, okay. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad pabalik sa kailaliman ng puntod, bumalik sa recessed area. Pagtingin sa kabaong sa harapan niya, huminga ng malalim si Bobby. Hindi may kakaila na maging si Bobby ay medyo hindi komportable sa dark energy dito. Hindi siya sigurado kung sa kabaong ba nanggaling ang dark energy o sa dalawang bangkay ng lalaki. Kung naabsorb ko ang madilim na enerhiya dito, ang aking lakas ay dapat tumaas ng malaki, naisip ni Bobby sa kanyang sarili. Sa pag-iisip na iyon, direktang kinuha niya ang 3 purong sinaunang puno at sinuspinde ito sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanim ng masigasig. Ang nakapaligid na madilim na enerhiya ay sumugod patungo sa katawan ni Bobby, sa bawat hibla, halos nanigas siya. Sa labas ng mundo. 1 buwan at kalahati na ang nakalipas mula nang umalis si Bobby. Mukhang nakalimutan na ng mga tao si Bobby. Para sa kanila, si Bobby ay parang isang makinang nabulalakaw, na tumatawid sa kalangitan at pagkatapos ay tuluyang naglaho. Karamihan sa mga henyo ay namamatay ng bata pa, lalo na ang mga walang background. May nagpuna. Samahan ng martial arts sa capital city. Ang dugo ni Emily Taylor ay kinukuha pa rin araw-araw. At ang Capital City Martial Arts Association ay nagpadala ng mga top-grade na elixir at herbs kay Emily Taylor araw-araw. Tiniyak ng mga halamang ito na hindi masasaktan ang buhay ni Emily, gayon din ang pagbibigay ng pang-araw-araw na supply ng sariwang dugo. I have to say, her bloodline is indeed strong, mataimtim na sabi ni Davy Barnett, nakatayo sa pintuan ng selda. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matandang babae na may maliit at nakayukong tangkad. Ang matandang babae na ito ay dapat na hindi bababa sa 80 taong gulang, ngunit ang banayad na aura sa kanyang paligid ay nagpakita ng kanyang malakas na lakas. Sa bloodline na ito, maaring i-activate ng Capital City Martial Arts Association ang bloodline power ng 3 tao, tahimik na sabi ng matandang babae. Tumango si Davy. Oo, sa kapangyarihan ng bloodline na ito, ang lakas ng isang tao ay hindi masusupaw sa mga nasa parehong antas, at maaari pa silang lumaban sa iba't ibang antas. Medyo nalilito, nagtanong si Davy, Ms. Hayward, ano ang bloodline sa katawan ni Emily Taylor na nagpapalakas sa kanya? Ang matandang babae, na tinatawag na Ms. Hayward, ay bahagyang yumukod ng kanyang kamay at sinabing, hindi kami sigurado kung anong uri ng bloodline ito, ngunit ang kanyang bloodline ay napakalakas, at sa bloodline na ito, maaari tayong lumikha ng hindi mabilang na mga super cultivator. Bahagyang yumuko si Davy at napabulalas, nakakatakot. Ang lakas ng 3 tao na tumanggap ng bautismo sa linya ng dugo ngayon ay dapat na hindi mas mahina kaysa kay Bobby. Humalaklak si Ms. Hayward at sinabing, natural lang iyon. Dahil doon, sinulyapan ni Ms. Hayward si Davy at sinabing, ituloy ang pagpili ng mga talento. Pagkaraan ng pagbigkas ng mga salitang iyon, tumalikod si Ms. Hayward para umalis. Sa sandaling ito, biglang hinaranggan ni Davy Barnett ang daan ni Ms. Hayward. Ano, may sasabihin ka pa ba? Tanong ni Ms. Hayward. Ibinuka ni Davy Barnett ang kanyang bibig at sinabing, Ms. Hayward, ako. Gusto mo rin ang kapangyarihan ng bloodline na ito, di ba? Mahinang sabi ni Ms. Hayward. Tumango si Davy Barnett at mapait na ngumiti, sino ba ang hindi magnanais ng ganoong kapangyarihan? Natawa si Ms. Hayward, huwag kang mag-alala, sa paglipas ng mga taon marami kang naiambag sa Capital City Martial Arts Association, kaya hindi ka maiiwan sa bloodline power na ito.
Nang marinig ito, agad na natuwa si Davy Barnett, "Salamat, Ms. Hayward." Wala nang masabi si Ms. Hayward at tumalikod na para umalis. Tumingin si Davy Barnett kay Emily Taylor sa selda at hindi maiwasang mapangiti, "Miss Taylor, malaki ang naging kontribusyon mo sa Capital City Martial Arts Association. Naniniwala ako, ang samahan ay maaalala ka magpakailanman." Pilit na iniangat ni Emily Taylor ang kanyang ulo, ang kanyang maputlang mukha ay ganap na walang kulay. Bagamat ang Capital City Martial Arts Association ay gumamit ng top-grade herbs upang mapanatili ang kalusugan ni Emily, ang kanyang matagal na pagkuha ng dugo ay nagpapahina sa kanyang katawan. "Ikaw ay masisira sa madaling panahon." Nahirapan si Emily Taylor na sabihin ang mga salitang ito. Nang marinig ang kanyang mga salita, humagalpak ng tawa si Davy Barnett, "Miss Taylor, sino sa tingin mo ang makakasira sa Capital City Martial Arts Association? Hindi ka pa rin umaasa kay Bobby Aguilar, di ba?" Habang sinasabi niya ito, huminto sandali si Davy Barnett, pagkatapos ay tinampol ang kanyang noo at sinabing, "Muntik kong nakalimutang sabihin sa iyo, patay na si Bobby Aguilar. Hindi mo ba alam?" Nang marinig ito, nagbago ng husto ang mukha ni Emily Taylor, at sumilay sa kanyang mga mata ang kislap ng gulat. Anong sabi mo?" Ang boses ni Emily Taylor ay nagdadala ng matinding takot. Bahagyang natawa si Davy Barnett, higit 1 buwan nang patay si Bobby Aguilar. Nagsimula na yata mabulok ang katawan niya. "Hindi. Imposible. Talagang imposible." Napasigaw si Emily Taylor sa pighati at galit. Ngumisi si Davy Barnett, "Sa tingin mo ba kailangan kitang linlangin?" Paulit-ulit na hinamon ni Bobby Aguilar ang ating Capital City Martial Arts Association, at ito ang nakuha niya sa huli. "Pare-parehas lang talaga kayong lahat, napakawalang muwang, naniniwala na sa kapangyarihan ng isang tao, mapapabagsak niyo kami. Sok-sok, nakakaawa talaga." Malamig na sinabi ni Emily Taylor, "Hindi ako maniniwala sa iyong mga salita, hindi mamamatay si Bobby Aguilar." Nagkibit-balikat si Davy Barnett, "Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala." Matapos ihagis ang mga salitang ito, tumalikod si Davy Barnett para umalis. "Ikaw, bumalik ka. Bumalik ka. Sabihin mo sa akin, hindi patay si Bobby Aguilar." Sa kanyang likuran, umalangaw-ngaw ang isang nakakasakit na sigaw mula kay Emily Taylor. Ngunit hindi pinansin ni Davy Barnett at lumayo sa selda. Green Moon Villa. Sa wakas ay nakaupo na si Toby Bacchus sa trono ng pinaka-coveted na sect master. Bilang isang dating elder ng Great Saint Sect, ang kanyang kakayahan na manalo sa mga tao ay higit pa kaysa kay Polly Reeves. Inabot si Toby Bacchus ng 1 buwan upang ganap na masira si Polly Reeves at maging ang nararapat na sect master ng Green Moon Villa. "Miss Reeves, kung kumilos ka, papayagan kitang manatili sa Green Moon Villa at bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay," walang pakialam na sabi ni Toby Bacchus. Napakapangit ng ekspresyon ni Polly Reeves, ngunit wala siyang kapangyarihang baguhin ang anuman. Bahagyang sumangot si Toby Bacchus. Tumingin siya sa lahat ng naroon at walang pakialam na sinabi, "Mula ngayon, ang Green Moon Villa ay papalitan ng pangalan na Great Saint Sect. Gayundin, alisin kaagad ang estatwa ni Bobby Aguilar sa plaza."